Magandang araw mga timang, ngayong araw film showing nga pala ng aking mga anak. Ayan sila mga excited na. Naalala ko dati nung film showing namin nung elementary ako, sa guidance lang ginaganap. Tapos 20 pesos lang ata yung bayad. Tapos ching, andito na agad kami. Tapos nakasabay namin si Mitch, dati kong katrabaho, at saka si Choi na Brad. Kumakaway-kaway pa si Brad Choi, ang saya-saya niya. Sinabi ko kasi ang papanoorin dyan, The Avenger Last Manga. Shoutout sa inyong mag-asawa at sa dalawa niyong anak. Tuloy-tuloy nyo lang happy family. Lagi nyong tandaan na ang masayang pamilya, sinusurrender ang sahod sa asawa. After all, andito na kami. Alas 6 nga pala ang call time, 6:40 kami dumating. Sakto lang kasi konting tagal lang ang hinantay namin para papasukin. So ayun, pinapasok na kami. Excited na akong may stress sa dalawang anak. Siyempre, nakahanap na kami ng upuan namin na komportable. Grabe, ang daming magulang na hilamos lang. Puro anak lang ang bagong ligo. Sa bagay, mahirap nga pala maligo dito sa lugar namin, ang lamig ng tubig. Hindi pa nagsisimula, pinudrip na agad nila yung mga baon nila. Kaya lupang hinirang pa lang, nga na. Ang dami ko ba naman dinala ng pagkain sa tindahan namin para din ako gumastos. Kaso lahat pala ng bata dito may dalang popcorn, kaya napabili na rin ako. Grabe, ang ganda ng palabas. May aral akong nakita pero di ko napulot, sayang naman. Makakwento ko sana yun sa mga naging boss ko na masasama ang ugali. Joke lang. By the way, tapos na yung palabas. Lumabas na kami ng mall, tapos sasakay na kami ng jeep. Pupunta muna kami sa Kadiwa. After a moment, dumating na agad kami sa Kadiwa. Binibilisan ko na maglakad kasi mga anak ko baka magturo na naman. Wala na akong budget. Madami kasi pwedeng mabili dito ng biglaan. Mga bata pa naman ngayon pala desisyon. Makita lang nila akong masaya, akala nila may pera na ako. Speaking of pala desisyon, ito na yung anak ko, nilapitan na. Tintigan pa, tapos pinipisil-pisil na, mukhang target lock na. Mukhang wala na naman akong no choice. Kaya kailangan ko na naman makipagtawaran dito. Tinanong ko agad sa tindero kung sinong pangalan ng boss niya. Tapos sabi niya wala daw siyang boss, sila daw may-ari nun. Kaya binayaran ko na lang agad. Pagkabayad ko, malis na kami agad. Yung anak ko, grabe makahila sa damit ko. Nakikita tuloy yung mga muscle ko. Pinipigilan niya ako maglakad ng mabilis kasi nag-iisip pa daw siya ng bibilhin niya. Akala niya, hindi ko alam yun. Pagdating sa hypermarket, hinanap ko yung kapatid kong driver na sweet lover. Ayun, huling-huli si lover boy. Nagkukwento na naman ata yan ng mga above niya. Manang-mana ka talaga kay daddy, tsaka kay kuya. Ilang beses ko na sinabi sa'yo boy na tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan boy, wala kang mapapala dyan. Ang dali-dali mo pa naman mahuli, tsaka mabisto. Tapos mapapablatter ka na naman. After that, pina-ultrasound ko si Mrs. Bawal kasi magpaputok sa labas ng New Year, kaya ayan, bata. Di ko alam bakit pinagbawal, pero dati naman malaya kami nakakapagpaputok. Basta safe at tsaka walang bata. Tsaka malayo sa maraming tao. Eh ngayon kahit sa bakuran mo, bawal magpaputok sa labas. Pagtapos ng ultrasound, nag-food trip muna kami dito sa Barangay 2H. Katabi lang to ng Barangay Tahimik, kaya siguradong mababait ang tao dito guys. Epas na epas kahit kanino kayo magtanong. Kaya wag na wag kayong maniniwala sa chismis guys. Kaya hanggang dito na lang ulit guys. Salamat sa panonood. Pa-share naman. Salamat.